As you can see, italikod po ako, ito na lang po pala. So, ang team po natin po, pang-anim, kada year po nagre-render po ang gawain ng Panginoon ng evangelistic concert. Ang team po natin for tonight or for this year, the Lord of Harvest. Basahin po natin po yung verse na ito. Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Ngayong oras na ito, hahatiin po natin po yan. Madali lang po pag-aaral natin. Kanina po sa umaga, with the talk of Sister Josephine, she elaborated kanina about kung ano po ba ang essence o ibig sabihin po ng the Lord of Harvest. So, gusto ko pong isa-isay po natin po sa mga verses na ito po. Sa verse 35 po, mga kapatid, sinabi po dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. The ministry of Jesus Christ. Dito sa verse na ito, pinapakita mga kapatid, ang situation na kung saan at age of 30, when Jesus Christ was baptized through John the Baptist, na kung saan dito nag-umpisa po ang kanyang ministry. Naalala niyo po yung first miracle na ginawa niya? Yung ginawa niya po, yung water into wine. So mga kapatid, nag-umpisa po ang ministeryo ng Panginoon. Hindi lang po yan mga kapatid. Ano po ba ang ministeryo na tinatawag po na ano po ang pinipreach ng Panginoon po? Ang sabi po dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching their synagogues, preaching the good news of the kingdom. Ang tinuturo ng Panginoon noong panahon na yon, hindi yung kasikatan niya, hindi yung kagalingan niya, but yung mission na tinanggap niya sa Panginoon. Ano po ba ang pinapahayag ng Panginoon? The kingdom. Ito po yung paghahari ng Diyos. The plan of salvation. Yung kaligtasan na kung saan, ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world," that is the plan. That's why ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Ganun siya po yung nagkataong tao dito sa lupa, nagsimula na ang kanyang misyon. Ano po yun? Upang iligtas ka at iligtas ako. Why? Bakit po? Mamaya malalaman natin, hindi lang po yun. Hindi lang po yun yung plan ng Panginoon. Naging, ang ministry niya po, magpagaling. So lahat ng uri ng karamdaman, sino po may mga karamdaman po dito? Taas ng kamay. Be honest po kayo. Okay, just claim to the Lord after this. Isa sa ministeryo at ginagawa ng Panginoon that God is the great physician. He is the great healer. If you believe. Amen po ba? Nothing possible with the Lord. Amen po ba? So ito yung mga bagay. So nagpagaling siya ng 12 years na dinudugo, nagpagaling siya ng paralitiko, nagbubuhay siya ng patay. Nalala niyo po yung kwento ni Lazarus? Ang sabi, natutulog lang. Then sabi, Lazarus, bumangon ka dyan. So God has the power. Jesus has the power. Amen? Kung ano man ang karamdaman mo, sitwasyon mo, physically, God is the great healer. Pwede ka niyang pagalingin. And that is the ministry ng ating Panginoon. But, ang isa sa mga nasa isip ng Panginoon sa puso niya, yun ay tuparin ang misyon niya sa Panginoon upang iligtas ang sangkatauhan sa ating kasalanan. Amen po ba? Pagpan natin ang Panginoon kung yun po ang ginawa ng Panginoon po sa ating po. That's why sabi na, the good news, that is the gospel. Yun po yung naging mission po ng ating Panginoon. Then, habang sa paglalakad niya po, habang sa pag-ministeryo niya, pagpapagaling niya, sa verse 36, dito na pumasok the compassion of Jesus Christ. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Alam niyo po ba ang isang tupa? Next slide. Sheep without a shepherd. In truth, sheep rank among the dumbbest animals in creation. A stray sheep still within earshot of the herd becomes disoriented, confused, frightened, and incapable of finding its way back to the flock. Unable to ward off hungry predators, yun po yung mga lobo, yung mga kaaway po ng mga tupa na sumisila sa kanila. The stray is perhaps the most helpless of all creatures. Take note.
Ang tupa, helpless creature. So, hindi nila kayang mabuhay by their own. And ang sabi dito, other herds of sheep are known to have grown during times of flash flooding, even inside of easily accessible higher ground. So madali silang maaksidente, madali silang malunod. So napaka-helpless po nila. Like it or not, when Jesus called us his sheep, kanina sa verse ang sabi, nakita niya ang maraming tao, nahabag siya. Dahil itong mga tao ito ay parang tupang walang pastol. A sheep without the shepherd. Like it or not, when Jesus called us sheep, He was saying that without a shepherd, we are helpless. Balik natin yung verse, kapatid. That's why, ang sabi po dito, nahabag po ang Panginoon dahil po, tayo po'y katulad ng tupa na walang shepherd. And I believe, sa oras na ito, mga kapatid, katulad kanina ng story kanina ni Joel, he decided by his own. Nag-desisyon siya dahil magulo ang pamilya niya. And I believe meron po sa inyo magulo ang pamilya. Sometimes, akala natin ito magpapaligaya sa atin. Sabi nga kanina sa lines ng police, ganyan kayo kapag kayo'y nagigipit, sampatanin kayo kumakapit. So, minsan ito po, na akala po natin ang buhay natin ay dito lamang po. Na kung saan gusto po natin, yes, hindi po masamang ubuntan. Amen po ba? Hindi masamang yumaman. Sino gusto mong yumaman po dito? Ako nakataas ang kamay ko. Sino gusto mong yumaman? Oy, lahat po tayo gusto na maginhawang buhay. Amen po ba? Sino po ang hindi magkanais na hindi maging maganda ang buhay? And that's also a plan of God sa atin po. Na i-enjoy po natin ang buhay natin kung sa tamang kaparaanan po. Dahil there's no shortcut for success. Amen po ba? Kanina, sabi po, madali ito. Instant yayaman ka rito. Instant abot, balik ay biyaya. Delivery boy, pero pusher pa lang. Mga kapatid, alam niyo po ang buhay natin, punong-puno ng iba't ibang desisyon. At tayo po ay may mahantulad sa isang tupa na walang pastol. Why? Kapag tayo po kumokontrol sa sarili natin, akala natin tama na po tayo. Pero hindi natin nalaman na ang desisyon natin ay unti-unting maglalagay sa atin sa kapahamakan. Katulad ni Joel. Ang sabi niya, ayoko makulong. Ayoko makulong. Pero ang sabi, you need to take the consequence. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon sa Galatians 6:7, kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen po ba? Kung magtatanim ka ng, kanina sabi ni Sister Jo, mangga, aani ka ba ng santol? Hindi po. Kung ano ang tinanim mo, siya ang bunga. Amen po ba? Hindi po yung cross-breeding natin kung saan pinagsama yung apple ganito. No, I'm preparing na kung ano ang tinanim mo, kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka rin ng kabutihan. Amen po ba? Siyempre kung mag-aaway kami nito, kung tatratuhin niya ako, aawayin din niya ako. Amen po ba? So, mga kapatid, ang nais na maunawaan po natin sa gabing ito, tayo po na narito po, I believe, sino po ang mga first-timer na nakarating dito sa Taiwan? Taas po ang kamay. Amen. Palama po natin ang Panginoon na sila po ay first-timer na nakarating po sa Taiwan. Sino po ang rehard? Taas ang kamay po. Mga rehard po. Amen. Salamat sa Panginoon. Dahil I believe it is a plan of God na tayo makaparito po sa lugarin ng AUO. Because I believe ito po ay nagsilbing bukid ng Diyos para magtanim para sa iyo at para sa akin. Ano itatanim niya? Tinatanim niya ang salita niya sa buhay mo at sa buhay ko. Salita na magbibigay sa atin ng pag-asa. Salita na magbibigay sa atin ng kaginawaan, salita na bibigay sa atin ng kapayapaan. Kung ang itinatanim ng Panginoon ay ating pong tinatanggap po sa buhay natin. He is the Lord of harvest. And I believe na sa oras na ito, ang sinuman po ang nasa harapan ko, kayo po ay handang anihin ng Panginoon at pagpalain ng Diyos sa gabing ito. Palapa po natin ang Panginoon. Dahil nais ng Diyos na maging shepherd mo siya. Why? Sabi nga dito po,
Kung gagawin po natin itong pastol ng Panginoon ang sabi, "The Lord is my shepherd, I shall not be what." Hindi ka na pagkukulangin kung ang gagawin mong pastol ang Panginoong Jesus. Kung sarili mo desisyon, mga kapatid, you are helpless. Ang sabi sa salita ng Panginoon, hindi ka dapat manangan sa sarili mong kakayanan. Lahat ng kapaguran ng effort na gagawin mo, mawawala din yan kung wala kang pastol na gagawin sa buhay mo. I'm referring our Lord Jesus Christ. He is the Good Shepherd. John chapter 10. Sabi po dito po, He makes me lie down in green pastures. Ano yung green pastures? Sa pinos natin, ang sabi, pag doon naman na tayo ng bansa, ay tinatawag na green pasture, yung kumikita tayo ng dollar, even po ba, NT dollar, di ba? So, sabi po, He leads me beside quiet waters. So, hindi kanya yung daloy ng tubig, hindi talaga yan magkukulang para sa iyo. He restores my soul, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. At mga kapatid, kung gagawin natin pastol ng Panginoon, do you believe na iniingatan ng Panginoon? Yes, that's the promise of the Lord in Psalms chapter 23 verses 1 to 4. Pato po, kung gagawin mong shepherd ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ano man ang situation mo sa pag, nag-aalangan ka na ngayon, nabubuhaw ka, aayusin ng Diyos dyan. Ang sabi ng Panginoon, even though I walk through the valley, nakakala mo wala ng pag-asa sa mundo. Ang sabi niya, paano pa, sabi ni Joel kanina, paano pa ang buhay ko? Maayos pa ba ang buhay ko kung ganito na ako dito sa kulungan? Hindi niya alam na sa isipan niya, nililimit niya lang ang power ng Lord. Pero kung iyalaw mo ang Lord, ano ba situation mo, hindi niya ililimit ang power niya sa buhay mo. Amen. Kung gagawin mo siyang shepherd sa buhay mo. Meron po ba sa inyo dito that you are walking to the valley of the shadow of death? Sino sa inyo nagkakaroon ng nightmare? Binabangungot po, taas ng kamay. Be honest. God wants you to be honest. Sino sa inyo nagkakaroon ng bangungot po dito po? Wala po. O kayo nang babangungot. Mga kapatid, ano bang situation, karamdaman, financial problem, sino pa ang di nakakabayad ng utang? Ay, ito ba sa mga? Sino pa hindi nakakabayad ng utang? Huwag niyo akong utangan. Ipagpipray ko kayo. Sino sa inyo may karamdaman ng mga miyembro sa pamilya na nasa kamay? Be honest po. God wants to see. Amen. Sino po sa inyo nagkakaproblema sa pag? Huwag niyo upakan. Ipanalangin niyo po. Lahat ng bagay na meron ka na problema, sabi ng Panginoon, there's nothing impossible. Pumalakpak kayo kanina dahil nakawala si Joel. Amen? Why? Dahil kahit anong situation mo, kaya kang palayain ng Diyos kung gagawin mo siyang shepherd ng buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, gawin mong pastol ang Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, pag ginawa po nating shepherd ng Panginoon, ito ang pangako niya. John 10:11, I am the good shepherd. Bakit? May mga taga-akay ng masasama. Pwede kang dalhin kung saan-saan. Amen? Katulad na ng mga nag-a-addict. Huwag ka rito! Huwag ka rito! Kakapal din mukha mo pag nakatikim ka niyan. Pwedeng magkaroon po. Maaaring pong maligaw tayo. Pero kung pagkakatiwala mo buhay mo sa Panginoon, the Word of God said, He is the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down His life for the sheep. Take note, ibinibigay ng pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. Ano ang pwedeng ibigay sa ng Panginoon? Lahat ng bagay na hindi mo pwedeng makamtan ay pwedeng ipagkaloob ng Panginoon. Sino nagpaplano pumunta ng Canada? Amen. May napaimin dito sa gilid. Sino yun? Mga kapatid, kung plano ng Diyos na tanika at doon kapag palagin pa ng Panginoon, mapapasayo yan. Ang sabi ng Panginoon kayo sa Word of God, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna ang Diyos. Amen. Dahil kung uunahin mo ang Diyos, lahat ng bagay ipagkakaloob sa iyo according to His will. Kung ikaw mismo ang gagawa ng sariling paraan, baka sa bandang huli, magsisi ka.
kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi ko ng John 28, I give them eternal life. Mga kapatid, hindi lang security, hindi lang blessing on earth. Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Ang tunay nating bayan ay sa langit. Sino dito magtatagal ng 100 taon? Taas ang kamay, sa palagay mo. Ano kaya tsura, no? Mga kapatid, ang tunay nating bayan sa langit. Yes, you can secure your future here, but lahat ng bagay na yan ay mawawala. Ang sabi po, ang pangako ng Good Shepherd, I give them eternal life. John 3:16, ang sabi doon, through our Lord Jesus Christ, magkakaroon ka ng kaligtasan o buhay na agad. And they shall never perish. Ang sabi ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ni Kristo ay buhay na walang hanggan. No one can snatch them out of my hand. Ibig sabihin, kapag ikay na pinagkatiwala mo completely, you surrender your life to God, you offer your life to God, nasa kamay ka na ng Panginoon. At ano man ang mangyari sa'yo, panatag ka. Sabi sa Psalms 23, kahit nasa bingig ka ng kamatayan, protektado ka sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Sino sa inyo dito na parang marerepag na, pero dahil pinagkatiwala ang buhay, na-extend pa. Nothing impossible with the Lord. Panapahan natin ang Panginoon. Sino sa inyo nag-aalala ngayon? Sino sa inyo may 2 warning letter? Huwag naman sumubra, baka maripag ka na. Mga kapatid, ang sabi kanina sa ng Panginoon ko, anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yes, AUO. May mga rules po tayo that we need to follow. Minsan nga nasa pub, yung mga department ko, andyan sila, ano po, nandito ako sa 2. So, minsan yung mask ko, ay naibaba ko talaga. Kasi bumababa, ay medyo. So, yung iba nag-get, yung iba, okay lang yun. At least di ako napintasan. So, na ako naglalakad, napicturean ako. Kasi nga po, ay nakababa yung ano ko. So, minsan, alam natin yung tama, pero minsan talagang matigas ang ulo natin. So, anong aangin natin pag hindi tayo sumunod? Siyempre, meron pong katabang na consequence po yan. Amen po. Minsan nahuli po ako na walang helmet. Ang na-highlight yung boss ko. O diba? Protektado kay Lord. Ang nangyari, ayun, wala akong PA isang buwan. Natuto ako. Na kung saan nagugas ako ng kamay. Galing na natin mga department ko ha. Nagtatago sila. So, mga kapatid, tandaan po natin po, the standard for God, He has own standard. May rules din po siya. Amen po ba? At sometimes, pinaparusahan po tayo, dumarating tayo sa moment na parusahan tayo, why? Katulad ni Joel, nakulong po siya, umuuga nga lang yung rehas. Nakulong siya, pero nung pinagkatiwalan, dumating po si Ron, hindi nagpalit ng damit. So, dumating si Ron, nag-share ng salita ng Panginoon. After tumanggap ni Joel, anong naramdaman niya? Pareho pa ba? No. Kung ano man situation mo, hindi naman sinabi po ni Ron dito, tanggapin mo sa Panginoon, makakatakas tayo dito. No. Makakatakas ka sa anumang situation mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag nagkaroon ka ng kapayapaan, magiging maganda ang isipan mo. Ito lang gagawin ko, ito. Amen? Kasi pag ikaw halimbawa, nagkaroon ka ng problema, siyempre tatakbo ka kanino? Yung nakaganon. Ano yun? Ano yun? Gin? So, syempre, may problema ka. Ngayon, sumakit yung ulo mo. Namumblema ka na naman. Eh ngayon, bibili ka ng gamot, wala kang pera. Namumblema ka na naman. Hindi ka makakawala sa isang problema. Ngunit kung gusto mo ng kalayaan, yun lang, si Lord lang ang pagkatiwalaan mo. Amen po ba? Mga pangalan ng Panginoon. Next slide. Ang sabi po ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, kung mananatili ka sa Panginoon, and I in him, he will bear much fruit. See? Mamumunga ka eh. Nasa ganang buhay mo. Apart from me, you can do nothing. Kung ikay wala sa akin, wala kang magagawa. That's why we are considered as sheep. At kailangan natin si Lord. Next. The prayer of Jesus Christ. Ito na. Dito kami nag-pursue sa bagay na ito. God impressed this verse. That's why nabuo ang the Lord of Harvest. I believe ang AUO,
taniman niya to. At lahat ng dinala, iba ng mga first timers, lahat ng dinala dito sa Taiwan, kung rehard ka man, pinlan ng Diyos dahil nais niya magtanim ng binhi sa'yo. At I believe, ikaw na nakarating dito, handa ka nang kunin ng Panginoon. Amen. Hinog ka na, ayaw mo lang sumuko. Matibay pang ugat. Pero kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, kapatid, saan ka ilalagay ng Panginoon sa kamalig niya? Sa buhay niya, ng punong-puno, ng masarap na buhay. Nakawala po si Joel. Nagbago na rin po yung nag-aaway na mag-asawa. Amen? Eh, Joel, nangtugkan, sakit siguro yun. May nasaktan doon. Kahit anong sakit yan, gagaling yan. Amen? At sabi ng Panginoon, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo po, as God impressed this verse, Lord, narito po ang gawain mo. Ano man ang gawain po dito sa iyo o na nagpapahayag tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ito po yung tinatawag na kailangan ko na mag-share. I can imagine, may tinanong ko sa kapatid, si Brother Darin. I just want to tell his story. Nandito po siya, nagpaparamdam po ba? So, nanggaling siya sa masalimuot na buhay. Then, nandun kami sa text, kumuha kami ng t-shirt. Kapatid, sabi ko sa kanya, imagine yourself kung hindi ka nakakilala sa Panginoon. Your Bible study is an instrument. Hindi po amin to. Balang araw, alis kami ni Kuya Arnold. Kuya Arnold, stay ka ba rito? Balang araw, aalis po kami. And I believe, magpapatuloy ang gawain. Dahil hindi amin to eh. Hindi namin pag-aari itong bukid ng AUO. At ang sabi lang ng Panginoon, kailangan ko ng mga workers, yung mag-aani. Kasi kailangan ang daming aning kaluluwa, maraming ligaw na tupa. Kailangan makakilala at magkaroon ng shepherd. Ang sabi ng Panginoon, ito yung prayer ni Jesus. Even Jesus, nananalangin siya na sana itong tao, ito magamit ko, ito Lord. Ama, ito, siya. Ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers into His harvest field. Isa na naman po ang nais ng Diyos eh. Ipakilala ang kaligtasan po. Ibigay ang kaligtasan sa mga hindi pa nagtitiwala. Knowing about Jesus is not the same as knowing Him. Kilala mo lang siya by name, pero wala kang relasyon. It's useless. But if you will put your trust to the Good Shepherd, mararanasan mo ang lahat ng bagay sa buhay mo. Amen po ba? Next. Conclusion. Sinakalam sa inyo ng kantang ito. Sige, Arnold. Pakikanta nga kay Arnold. Paano ba yan? Kayamanan. Ay, balik. Kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pa itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. That's why, ang sabi ng Luke 9:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. At lahat ng narito, hinahanap ka ng Panginoon kung ikaw man ay tupang ligaw. Ano man ang iyong pinanggalingan, ano man kasalanan, ano man ang iyong mga ginawa, pumatay ka man ng 3, yung isa na buhay, lahat ng kasalanan, ano man po ang kinumit mo. Mga kapatid, kayang ayusin ng Panginoon. Hindi na niya susumbatan pa sa yan. Basta ang Panginoon, sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa akin. Magsisi ka lang. The challenge is your most important relationship. Ano po ba ang most important relationship? There is nothing, absolutely nothing, more important than developing a friendship with God. It is a relationship that will last forever. Yung kung sino man po sa inyo, sino mayroon pong mga boyfriend, girlfriend po, o may asawa, hindi po kayo habang buhay na magkasama. O hindi break na yun. Hindi po kayo habang buhay. Pero ang friendship, relationship that you can have with Jesus, it lasts forever. Paul told Timothy, some of these people have missed the most important thing in life. They don't know God. And praise the Lord, aircon tayo. Nasa Taiwan tayo. Walang mga liyo na pinakakawalan. Walang nagtatago sa tunnel para pagbawalan tayo makinig ng salita ng Panginoon. You're so blessed that nandito ka sa Taiwan para bigyan ka ng buhay na walang ganang Panginoon. Palapang mo ang Panginoon. Have you been missed out on the most important thing in life? You can do something about it. Start now to trust the Lord. Surrender your life to God. Let us all stand. Remember, it's your choice. Mga kapatid,
Yes, nandito kayo. Tayo po ang mga ani ng Panginoon. But it's your choice. Sabi po dito, you are as close to God as you choose to be. Lalapit si Lord sa buhay mo. Inaantay ka lang niya. God wants you to offer your life before God. I know everybody knew this song. Alam